Welcome to Donmar TV News Channel. O di ba ilang araw na natin binobongga itong si binabanatan itong si Velasco dahil sa kanyang 2 buwan na bilang speaker. Ano na ba ang kanyang nagawa? Marami na ho. Number 1 niya hong ginawa, dumami ho ang deputy speaker. Palakpakan! Pangalawa ho niya nagawa, pinagtanggol ang Makabayan Black. Palakpakan! Iba talaga. Pangatlo, anong ginawa niya? Nangyari, naging House of Velasco na dahil sa Christmas tree. Iba talagang level. Ano pa? Pang-apat, yung vaccine. Palakpakan! Tayo magbabayad ng vaccine ng media ng Congress. Salakpakan! Sabi ko nga walang problema. Basta turukan sa, di ba sabi nga ni Carlos Munda, basta tayo ang magtuturok at saka iturok sa mga mata nila. Ay nako. Ano pa? Tinanggal si Defensor Santiago. Palakpakan! Hoy, may balita ako ha. May balita ako. Relax lang kayo ha, may balita ako. Huwag kayong magagalit ha, huwag kayong magagalit sa sasabihin ko ha. Ano pa ginawa niya? Ginawa niyang deputy speaker ang mga dilawan tulad ni Atienza. Palakpakan! Ano na? Nakaplano nang bumalik ang ABS-CBN. Palakpakan! Ang dami niyang ginawa no? Yung sa... wait lang ha. Okay, pinalitan yung mga committee chairmanship. Oo, tama. Nakapalakpakan. Galing talaga ng ginawa ni Velasco. Nakakasaya-saya, no? Ayan, ito na ang totoo. Ito na ang balita. Balita ko, susunod na si Marcoleta. Ayan. Yan na ang susunod. So yung mga nakikinig po kay Thinking Pinoy dyan at pinariringgan ako, pakisagot siya pang nagla-live siya sa SMNI. Huwag mo nang paringgan daw, wala ka naman daw yagballs. Diretsuin mo na at sagutin mo na yung issue na bakit tahimik ka na 32 ang deputy speaker. Yung 22 pa lang ang deputy speaker ni Cayetano, nagwawala ka na. Pero ngayon, tahimik ka nung naging 32 ang deputy speaker ni Velasco. Anyari, sarap ba merienda, kuya? Ay, ate? Tama ito, 32 na speakers. Isang speaker per day for a month. Sobra pa rin ng isa. Ano ba yan? Grabe naman, sobra pa. Kala ko naman Anyway, ito pa ang matindi. Okay. Ito, kayo na lang ho mag-conclude nitong usapin na ito, ha? Anyway, ito na nga, itong San Miguel Corporation, breaking news yan kaganina. Nag-submit ng proposal to operate and maintain na iya its President and COO Ramon Angses. Okay? Di ba ilang araw na natin pinag-uusapan to? Hinahanapan ko talaga ng rason kung saan nanggagaling yung pang-eepal, pambabatikos nito ni Nograles. Sabi ko, sandali, anong meron? Bakit ayaw niyang pagandahin ang NAIA through mega wide, which is proven, okay? Proven ito through the Cebu Mactan International Airport na sobrang ganda. Proven ito. Ayos na ang lahat. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi niya yun sa inauguration. Kayo na lahat, basta dumaan lang sa tamang bidding. Siyempre, yun ang sistema. May protocol dyan na kailangan may bidding dumaan. Pero kayo na, as long as tama ang lahat. Nakapag-submit na itong mega wide at saka yung GMR ng India, nakapag-submit na sila with partnership sa mega wide ng lahat ng papel. Ang unang hirit nito ni pangalan ni Re, si Nograles, kesyo daw. Kesyo daw mawawala ng trabaho, which is napaka-imposible naman. Magge-generate nga ng trabaho yun, lalo na pag gumanda pa yun. Pangalawa, kesyo own daw ng ibang bansa yung GMR. Hindi naman no GMR lang ang gagawa, mega wide with partnership with GMR. Tapos, ang dami nilang palusot, ang dami nitong kaipalan nito ni Nograles. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Tapos,
nakita ko, sino nga ba ito si Nograles? Tinignan ko, ito yung panahon, siya lang yung kumontra nung panahon na nag-resign si Cayetano, tapos binoto uli siya nila Mike Defensor, di ba? Ninominate uli siya ni Mike Defensor, tapos yung buong Congress bumoto uli na pabor. Ang isa lang nag-walk out ay itong si Nograles. So, in a simple conclusion, therefore conclude na itong si Nograles, bata nito ni Velasco. Ibig sabihin, hindi siya kumampi kay Cayetano. At that time, kinampihan niya si Velasco. So, sa madaling salita ho, magkaalyado pala sila. Alam naman ho natin si Velasco, di ba? Noon pa yan. Alam naman natin na ang affiliation niyan o yung closeness niyan sa may-ari ng San Miguel Corporation. So, nag-isip yung iba na may mga nag-suggest sa atin. Sabi nila, baka naman kasi papasukin ng San Miguel yung NAIA. Sabi ko noon, hindi ako sure dyan. Wala pa tayong ebidensya. Mahirap na, wala pa tayong ebidensya, di ba? So, hindi natin pwedeng masabi na papasukin ng San Miguel Corporation. Tapos, kaganina, lumabas ang katotohanan. Boom, kunana! Boom, kunana! So, alam na this. Kayo na lang ang mag-conclude. Okay? Kayo na lang mag-conclude. So, ito ang tanong. Ito ang tanong na nais kong inyong sagutin. Sa tingin nyo ba, kaya pinipigilan ni Nograles ang mega-wide na pasukin ang NAIA ay dahil sa San Miguel Corporation? Tanong ko lang sa inyo yan ha, kayo ang sumagot, hindi ho ako. Kayo ang sumagot. Babasahin natin ang sagot ninyo. Sa tingin nyo ba kaya pinipigilan ni Congressman Nograles ang NAIA, ang mega-wide na i-rehabilitate ang NAIA ay dahil sa SMC? Sagot, sagot, sagot! Tanong ko lang ko ito. Sabi ni Roan Melesio, yes, unfortunately, sa tingin ko, din, pati frequency ng ABS-CBN balak applyan ng SMC. Uy! Naku naman! Naku naman! Sama naman nun! Sabi ko sa inyo, after 10 to 20 years, after hawakan ng iisang tao ang mga nasa Pilipinas, sabi ko sa inyo, hawak na naman na ang ating presidente. Susiguraduhin ko sa inyo yan. Kawawa. Tayong mamamayan ng kawawa dito, sa totoo lang. Yung mga opisyal, sisip-sip lang naman yan. Sisip-sip lang yan. Abay, makakapwesto na yan. Pero tayo ang kawawa dito. Sabi ko sa inyo, abang kaya, after 10 to 20 years, babalikan ko kayo. Kasabihin ko sa inyo, I told you so. Ulitin natin ang tanong. Sa tingin nyo ba kaya pinipigilan ni Congressman Nograles ang NAIA, ang mega-wide na i-rehabilitate ang NAIA ay dahil sa SMC? Sagot, sagot, sagot! Tanong ko lang ko ito. Sabi ni Roan Melesio, yes, unfortunately, sa tingin ko, din, pati frequency ng ABS-CBN balak applyan ng SMC. Uy! Naku naman! Naku naman! Sama naman nun! Sabi ni Jonathan Orit, iyan ang oligarko sa Pinas. Halata naman yan. Gusto nila sila lang makinabang. Oy! Sabi ni John Suarez, obvious na, para kay Ninong. Oy! Ninong, Ninong! Bikini min! Sana all! William J.R. Victoria, Sir ba, yung promise nyo po na pagbati, binati ko na po, na-email ko na po kayo. Reski R, galing mo boss Banat, naulaan mo kung bakit ganyan sinog. Ay, wala akong hindi ko kino-conclude. Ako ay nagbibigay lamang ng mga opinyon na galing doon sa mga dating balita. Sabi ni Justin Levy Domingo, after si Cayetano nag-resign, I was so excited for Velasco. I didn't know he was pretending to be PDP laban but also oligarch and dilawan.
Isa lang ang sagot ko sa iyo, madam. Now you know. Sabi ko sa iyo, ayaw mong maniwala. Ay, di pala madam si Justin. Lalaki pala ata. Sinabi ko naman sa inyo nun eh.